Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 4, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, na isa sa buhay ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga bagay na hindi kanya, pagiging totoo sa salita at sa gawa. Pangalawa, natutukoy ang mga gawain ng katapatan na umiiral sa pamayanan. Pangatlo, na ipaliliwanag na ang mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya ay patunay ng pagsasabuhay ng mga aral ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Mga nilalaman, mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Number 3, katapatan sa pamayanan at mga tanda nito. At number 4, pagsasabuhay ng katapatan sa pamayanan. Unang araw, maikling balik-aral. Maghihikayat ang guro ng tatlong mag-aaral na magbahagi ng dala nilang larawan mula sa bahay-aralin na nagpapakita ng katapatan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa simula ng aralin, napag-usapan natin si Rowena Panique, isang napakalinaw na tanda ng katapatan na nakita sa kanya ay ang pagsauli ng bagay o hindi pag-angkin ng bagay na hindi kanya. Napag-aralan din natin na ang birtud ng katapatan ay ikabubuti ng individual, pamilya at bayan. Nagbubunga ito ng mamamayan na makatao, makabayan at makakalikasan. Dahil tapat sa sarili at malinaw ang pananaw ng taong matapat. Tumatayo siya sa katotohanan, umaayaw siya sa kasinungalingan, kaya ang pag-iisip at pananaw sa sarili man, sa ibang tao at sa mga nangyayari ay makatotohanan. Hindi siya madaling malinlang. Halimbawa, ang masama ay masama. Ang masama ay hindi pwede na maging tama. Ang paniniwala, salita at gawa ng matapat na individual ay magkatugma. Hihikayatin ng klase o mag-aaral na galing sa Visayas, gaya ng Cebu, Negros o Iloilo o iba pang lugar na ang salita ay Cebuano o Ilonggo o Hiligaynon, rehiyon at may natatanging wika na magbahagi ng nalalaman nila. May alam ba kayong ibang wika maliban sa Filipino? Ano ang katapatan sa wikang ito? Ano ito sa wikang English? Ano ang katapatan sa mga wikang Filipino na alam ninyo? Sa Ilocano, ito ay nalinteg. Ibahagi ang iyong sagot o nalalaman sa klase. Ano ang katapatan sa iyong wika? Ang aming wika ay patlang. Katapatan sa aming wika ay patlang. Muli, ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ikalawang araw,
kaugnay na paksa bilang 3, katapatan sa pamayanan at mga tanda nito. Pagproseso ng pag-unawa, pagtatalakay. Mas lalo pang mauunawaan natin ang kahulugan ng katapatan batay sa mga salitang kasing kahulugan nito sa iba't ibang wikang Filipino. Sa Ilonggo o Hiligaynon, ang katapatan ay pagkamatinuoron. Galing ito sa salitang tinuod na ibig sabihin ay totoo. Ang salitang pagkamatinud-anon naman ang Cebuano ng salitang matapat. Makikita natin sa mga salitang ito na ang katapatan ay nauugnay sa katotohanan. Ang katapatan ay ugnay sa mga bagay na totoo o tunay. Ito ang kalagayan ng pagiging wasto, hindi mapagkunwari, at hindi nagpapanggap. Sa konteksto ng kaalaman, ang katotohanan ay pinatutunayan ng mga datos, impormasyon o realidad na hindi binabago batay sa personal na opinyon o paniniwala. Ito rin ay may kinalaman sa pagtukoy sa realidad ng tama, pagpapakita ng integridad sa komunikasyon at pagiging tapat sa sarili at sa iba. Makatotohanan at malinaw ang tinutukoy ng taong tapat. Sinasabi niya ang totoo at walang layuning manloko. Makikita ang katapatan sa gawa at buhay. Dahil nagsusumikap na maging tapat, napapahusay ang sarili mismong buhay dahil ito ay nakabatay sa tunay na kalagayan ng mga bagay-bagay. Ang pagpapahalaga sa katapatan nagtutulak sa isang taong mamuhay sa katotohanan nang walang pandaraya o panlilinlang. Makikita ang katapatan sa salita sa pagpapahayag ng tunay na saloobin at opinyon. May makatotohanang pagkilala sa sarili ang matapat na tao. Hindi siya marunong magmalinis. Marunong siyang magpakumbaba. Ang batang matapat ay magalang at maunawain sa iba. Isinasaalang-alang niya ang tamang pag-uugali at inuugnay niya ang kanyang pag-uugali sa tama. Kaya nadadala ng pagkamatapat ang lahat ng mabubuting pag-uugali. Marunong makisama pero marunong din tumayo sa tama at tumanggi sa hikayat na sa tingin niya ay mali. Pinakikinggan ang kanyang budhi o konsensya kaya napapanatili itong malakas at dalisay. Dahil dito, maaasahan ang salita at gawa ng taong matapat. Gawang aralin, narito ang mga tanda ng katapatan. Magpapangkat-pangkat ang klase. Bawat pangkat ay gagawa ng chart na naglalarawan ng mga tanda ng katapatan sa iba't ibang aspekto ng buhay. Pansarili, pamilya, pamayanan at panlipunan. Gamit ang mga larawan na dala nila. Pwedeng hatiin ang chart sa iba't ibang seksyon. Magkakaroon ng maikling presentasyon ng kanilang mga tanda ng katapatan chart ang bawat pangkat. Mga gamit na kailangan, lumang kalendaryo, dapat ito ay malaki, mga larawan na nagpapakita ng mga tanda ng katapatan, gunting, pasta, krayola, at pwede ang mga recycled na pangpalamuti. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 4, pagsasabuhay ng katapatan sa pamayanan. Pagproseso ng pag-unawa, babasahin at sasalungguhitan ng mag-aaral ang mga gawain at paglalarawan na nagpapakita ng katapatan
sa maikling salaysay sa ibaba. Ang aming pamayanan. Maliit ngunit matahimik ang aking pamayanan. Makikita ang katapatan ng mga mamamayan sa mabuting ugnayan ng tao dito. Tapat ang pakikitungo sa isa't isa. Sa bayang ito halos walang mandaraya o mapagsamantala sa kahinaan ng iba. May honesty store kami dito na bukas para sa lahat. Kahit walang nakabantay, walang nandadaya, kaya nagpapatuloy ito mga ilang taon na. Kahit maliit lang at hindi marangya, tahimik ang buhay sa pamayanan. Bawat isa ay nangangalaga sa kapakanan ng pamayanan. Kaya kung may nakikita silang hindi tama, ito ay pinararating sa kinauukulan. Pinananatili ng mga mamamayan ang katarungan, kaya kapag may krimen, ang mga nakakakita ay nagiging saksi sa korte, hindi nagpapabaya. Ang mga leader naman ay gumaganap ng tapat sa kanilang tungkulin. Masinop sila sa paggamit ng pera ng bayan. Pinangangalagaan rin ng mga mamamayan ang kanilang kapaligiran. Alam nila na may kaugnayan ito sa kalusugan at buhay ng mga mamamayan. Kaya malinis at may kaayusan ang pamayanang ito. Walang nagtatapon ng basura kahit saan lang. Malinis ang kanilang ilog, pwedeng paglanguyan ito. May pagkakapantay-pantay sa pamayanan namin, kaya walang gera at mangilan-ngilan lang ang krimen. Halos wala akong makitang pulubi dahil ang mga pamilya ay nag-aaruga ng kanilang kamag-anak. Hindi nila maatim na pabayaan ang kanilang mahal sa buhay. Ito ang pamayanan ko. Mahal ko ang bayan ko. Panata ng katapatan. Gagawa ng panata ng katapatan ang bawat pangkat alinsunod sa panata ng Boy Scout o Girl Scout, kasama ang Girl Scout o Boy Scout law batay sa araling ukol sa katapatan. Papalitan ng mga pangkat ang ilang salita sa panata ng Boy Scout o Girl Scout alinsunod sa mga tanda ng katapatan sa kanilang charts. Ito ay babasahin sa klase ng bawat pangkat. Pinatnubayang pagsasanay. Sa gawaing ito, mabibigyan ng pagkakataon ng mag-aaral na ipakita ang kanilang pakikilahok, pagmamalasakit, responsibilidad, pagkamatulungin, pagkamasinop, maayos, pagkapangulo o leadership, pagkamakatao, pagkamakakakalikasan, makadiyos at makabayan. Katapatan sa pamayanan, class activity. Ang buong klase ay magpupulong. Maaari itong pangunahan ng pangulo ng klase o ng ilang voluntaryong mag-aaral sa gabay ng guro. Pagpapasiyahan ng klase kung sa papaanong paraan nila maipapakita sa kamag-aral ang kanilang pinag-aralan, ang kahalagahan ng katapatan. Maaari silang humingi ng mga mungkahi at pag-usapan ang mga ito. Pagpipilian ng buong klase ang gagawin nila. Maaari din silang humingi ng mungkahi sa kanilang guro. Maaari din itong iugnay sa mga kailangang gawin sa paaralan ukol sa nalalapit na pagsusulit o pagsara ng klase. Mga bahagi ng plano ng class activity. Layunin. Siguruhing malinaw ang layunin. Pangalan ng activity, lista ng mga kinakailangang gamit at iba pa. Panahon at lugar, petsa, oras ng simula at pagtapos at saan ito gaganapin. Ang gabay, paano gagawin ang activity? Halimbawa, lahat ay makikilahok sa isang pag-aaral ukol sa katapatan kagaya ng sa Yahoo Poll.
Ang resulta ay ibabahagi rin sa pamamagitan ng mga paskil sa mga bulletin boards. Pagsasagawa ng class activity, narito ang kategorya. Gabay sa pagsusuri at pagmarka ng sariling pakikilahok sa aktibidad ng klase ukol sa katapatan. Pagsusuri, tsekan ang angkop sa inyo. Maging objektibo para makita mo kung saan ka kailangan ng pag-unlad at pagpapabuti. Partisipasyon. Ako ay aktibo at buong pusong nakikilahok sa mga diskusyon at gawain ng klase. Ako ay kadalasang nakikilahok ngunit may mga pagkakataon na medyo hindi gaanong aktibo. Hindi ako gaanong aktibo sa mga gawain at diskusyon ng klase. Katapatan. Ako ay nagpapakita ng tapat na pagganap ng mga gawain at sinusunod ang mga alituntunin ng aktibidad. Minsan kong nasusunod ang mga alituntunin ngunit may mga pagkakataon na hindi ko ito nasusunod. Hindi ko laging nasusunod ang mga alituntunin at may mga pagkakataon na hindi ako tapat sa gawain. Pagtanggap ng feedback. Ako ay bukas sa pagtanggap ng puna mula sa guro at mga kapwa mag-aaral. Hindi ako gaanong bukas sa mga puna at minsan ay nagiging defensive. Hindi ako komportable sa pagtanggap ng feedback at madalas akong nagtatanggol sa sarili. Ang natutuhan ko ukol sa katapatan ugnay sa sarili ko sa class activity at sa pagsusuring ito, dugtungan. Ika-4 na araw, paglalapat at pag-uugnay. Pabaong pagkatuto, hahatiin ng klase sa mga pangkat-pangkat at gagawa ang bawat pangkat ng slogan ukol sa katapatan. Ipapaskil ang mga ito sa silid-aralan bilang paalala sa mga kukuha ng pagsusulit. Ang aming slogan ng katapatan. Pagninilay sa pagkatuto, katapatan sa salita at gawa. Magtatala ang mga mag-aaral ng 5 kanais-nais na salita o gawa sa kaliwa na nagpapakita ng katapatan at ang kasalungat na salita o gawa nito sa kanan. Ibabatay ito sa mga sanaysay at pagtatalakay sa araling ito. Mga kanais-nais na salita at gawa na nagpapakita ng katapatan, halimbawa, totoong mabait, kasalungat at di kanais-nais na gawa ukol sa katapatan, halimbawa, pakitang tao lang ang kabaitan. Pagsusulit, punan ng tamang patinig ang mga patlang, ang batang matapat. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang mga sagot. 1. Matapat. 2. Katotohanan. 3. Mapagkunwari. 4. Nagmamayabang. 5. Pinangangaralan. 6. Katapatan. 7. Salita. 8. Gawa. 9. Katiwala. 10. Pamayanan. 11. Kalikasan. 12. Pilipino. 13. Makabayan. Para naman sa gawaing pantahanan o takdang aralin, magsalaysay ng 3 gawain sa paglalapat ng mga natutuhan sa mga aralin natin.
Mga gawaing isa sa buhay mo ngayong bakasyon. Mga gagawin ko sa bakasyon sa paglalapat ng natutuhan ko ukol sa katapatan. Magbigay ng 3. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!